Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Giannis Antetokounmpo ay mainit ngayon sa trade rumors at ganun din ang buong Celtics team. Kung napanood nyo nga ang video na nilabas natin kanina ay napag-usapan natin dito kung bakit kailangan gumawa ng Celtics ng trade. Kung hindi nga sila gagawa ng trade ay 223 million ang pasahod nila sa kanilang mga players at aabot naman sa mahigit kumulang $280 million ang babayaran nila sa luxury tax. At ayon din nga kay Shams ng ESPN ay si Jason Tatum lamang ang untouchable sa team na ito. Ibig sabihin ng recent finals MVP Jaylen Brown ay pwedeng masama sa usapan ng mga trade. Ilan sa mga napag-uusapan ay ang possible trade involving Giannis Antetokounmpo at Kyle Kuzma kapalit si Jaylen Brown, Kristaps Porzingis at 2 first round picks, with Kuzma being released by the Celtics after the trade para mabawasan ang kanilang mga ipapasahod. With this nga daw ay tiyak na mananatiling contender ang Celtics with or without Jason Tatum. Solid trade na nga ito kung sakali. Ganun pa man, tiyak din nga na may mas magandang offer dito ang mga team na tulad ng Houston Rockets, San Antonio Spurs, OKC Thunder and even Dallas Mavericks. Isa pa ay hindi ko nga tiyak kung gugustuhin ba ng Milwaukee Bucks na i-trade si Giannis sa team na posibleng maging katapat nila sa playoffs. Bukod dyan ay hindi din natin tiyak kung paano ba magiging fit si Giannis sa system ni Joe Mazzulla na more than 60% ng kanilang shot attempts ay nanggagaling sa 3-point line. Ganun pa man si Giannis nga ito, he is the system kumbaga. Subalit si Jaylen Brown, he is a beloved figure sa Celtics fanbase. So kung ito nga ang unang galaw ng bagong ownership ng Celtics ay hindi ko nga tiyak kung ano ba magiging reaksyon ng mga fans nila dito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Matapos na mapauwi sa NBA Western Conference Finals sa pangalawang sunod na taon ay hindi nga nagsayang ng oras si Anthony Edwards. Sa post-game interview ay agad siyang nagbigay ng babala sa lahat na tiyak nga daw na walang player sa NBA ang mas magsusumikap na mag-ensayo kaysa sa kanya ngayong off-season at gagawin niya nga daw ito para kay Mike Conley na maglalaro na ng kanyang 19th NBA season next year at hindi pa din nakakaabot sa NBA Finals ng kahit isang beses man lang. Well, napag-usapan nga natin na may mga kailangan pa idagdag si Anthony Edwards sa kanyang arsenal. Tulad na lamang ng pull-up mid-range game, ang back-to-the-basket game, pagiging kalmado at overall decision-making to control or manipulate the game mga kaibigan. At pinakita naman ni Edwards ngayong season na mabilis siyang mag-improve. Bawat season nga ay umaangat ang kanyang stats at ngayong taon ay much better 3-point shooter na siya at playmaker kumpara sa last season. So yun nga ang exciting kay Anthony Edwards dahil 23 years old pa lamang siya at malayo pa siya sa kanyang full potential. Madami pa siyang pwedeng maidagdag upang maging better player at may work ethic naman siya para dito as long as nananatiling na magkampiyon ang kanyang main goal at hindi nalalayo sa basketball ang kanyang focus ay may kakayahan siya na maging one of the best players in the world if not the best player in the world. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?